frozen shoulder, sakit to, hindi nila mataas. Pati yung kamay, hindi nila magalaw, masakit, hindi mo na masarado, sakit, sobrang iiyak sila sa sakit. Within what day? Okay na. Wow, parang walang sakit. Mamagang utak, papangit, hihina, worse, hindi ka makahinga, ano ba na? Kumusta? Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang stroke, ang mga epekto nito sa katawan ng tao, at kung ano yung mga pwedeng gawin para malimit yung mga epekto niya kung sakaling minalas tayo na tinamaan tayo ngayon. So with us today is our Medical Director for Medico.ph, Dr. Anthony So. So Doc, good afternoon po. Welcome ulit sa program natin. So Doc, itong stroke, hindi na bagong term to sa pandinig ng mga Pilipino. Madalas naririnig natin yan, bata pa ako, naririnig ko na siya, and usually associated dati sa mga nakatatanda, pero parang increasingly ko mas nagiging common, di ba? Dati mangilan-ngilan lang sa kakilala natin yung may kamag-anak o magulang na na-stroke, pero parang lately parang dumadami po yata. Tingin niyo po ba totoo to, and pwede niyo po ba kaming paliwanagan medically kung ano po itong stroke? Ako, coach, tama po kayo. Talagang dati kasi kapag less than 50 years old na nagka-stroke ka, ang tawag namin, stroke in the young. So, hindi common na magkaroon ka ng stroke ng less than 50 years old. Gagawin namin, papacheck namin, nagka-cocaine ka ba, nagsisabu ka pa. Check namin kung baka meron, yun, very common sa drug abuse. Tapos, yung ibang klase na may mga sakit sa puso, yun, common yun. Eh ngayon, tingin ko lang ng pasyente, 40 years old, meron na. 30 years old. Ang masama, 2 months ago, 4 years old. My God. 4 years old. Yes. Ang tawag dyan, lifestyle disease na talaga eh. Lifestyle. Kasi kung anong pinapakain natin, hotdog, french fries. Alam mo ba isang stick ng french fries? Katubas niya isang cigarette. Grabe. Kaya kung bilangin mo na lang yun. Daig mo pa yung may smoke ng isang kaha. Yun. Isang large fries in order mo, Doc. Yes, sir. Oh my God. Doc, I guess for clarity, I think a lot of us have an idea kung ano yung na-stroke. Pero ang mental picture kasi ng Pilipino sa na-stroke, yung parang naparalisa, yung parte ng katawan. Pero internally, ano po bang nangyayari sa tao pag po siya na-stroke? Okay. So, ganito. Simplihan natin. Ang stroke, gawin natin dalawang kategorya lang. Isang barado, isang pumutok. Nakita mo yung ugat natin? Yun, ang daming tubo yun sa utak natin, ang daming tubo. So, may tubong para sa mata natin, may tubong para sa kaliwa natin, may tubo para sa kanan natin. Okay? Ngayon yung tubo na yun, pwedeng magbarado. Yun, thrombotic o infarct ang tawag natin. Barado. Yung isa naman, pumutok. Dahil sa sobrang taas ng blood pressure natin, pumutok. Kaya nga, walang blood supply. Kaya nga, hihina ang katawan natin. Oh, I see. Ito pong barado, dahil po ba ito sa parehong reasons ng heart attack kung saan yung parang plaque o yung mga taba-taba naipon kaya nagbaraho ang ugat? Tama kayo, sir. Eksaktong-eksakto. Plaque formation, nagbabarado. Pag sa puso, ang tawag dyan, myocardial infarction or heart attack. Sa utak, stroke. Pero pareho lang. Tubo lang yun. So, basically, you can think of a stroke bilang parang atake ho. Yun. Sa puso. Tama. So, pag po ba stroke, and this is me not knowing medically, I understand, pag ang baraho nasa puso, dun mag-aatake. Pag po ba ang ugat na nagbara yung mga nasa lieg or higher, yun po yung nakaka-cause ng stroke, Doc? Or not necessarily? Tama. Si late President Ramos, di ba? Nandito ang barato nila eh. Sa liig ho? Oo, external carotid, papuntang internal carotid, di ba? So, nagbabarado, mag-i-stroke. So, ginawa nila yung ugat dito, tinanggal. So, ito, isang ugat, tinanggal yung gitna, yung barado, ginapit rin. Ang tawag dyan, end arterectomy. So, pwede pala yun. Taas doon, pati dito yun sa taas. Then, pag nagbarado, maraming mamaya sabihan natin kayo kung ano yung mga ginagawa ngayon, sobrang grabe ngayon. Yun yung one type of stroke, yung may nagbaraho, maraming sa lieg o higher, and I understand, nakakat off po o napipigilan yung daloy ng dugo at nade-deprive ang utak ng oxygen, leading to the stroke. Parang sa puso, ganun din naman, atake naman. Ito pong mga pumuputok kasi parang mas nakakatakot yung description nyo, Doc, kasi pumutok yung ugat dahil sa taas ng BP. Pumutok po ba to dahil sa taas lang ng BP o may barado at mataas yung BP kaya pumutok? Bakit po nangyayari? Parang doktor kayo
Tama po yun. Imagination ko lang. Oo, kaya nga, galing. Ganito. Ito yung isang tubo. Dito yung barado. E di, wala na yung blood supply dito. Itanda mo, utak natin parang gelatin lang yun, malakbot. Tama. So, pag walang blood supply, ilang oras lang, tutuyo yun, tapos matutunaw. Ano mangyayari? Pati dito matutunaw. Dudugoy na. I see. Kaya nga tawag dyan, hemorrhagic transformation. Oh my. So, Doc, ngayong medyo naiintindihan na natin kung anong nangyayari sa katawan ng tao kaya siya na-stroke. Siyempre, hindi naman natin nakikita yung loob ng katawan ng tao. Yes, sir. From the outside ho, ano po ba yung mga ma-observe natin na tignan ng mabuti para malaman natin kung potentially na-stroke ang isang tao? Okay. Maraming acronyms. B, fast. B-E, tsaka fast. Maging madali. Ang B, balance. Uy, teka lang. Parang pumapangit na. Parang uminom ako ng alak. Walang balance. So, isa na yon. B. Then E, yung eyes natin. Parang, hindi ko na makita dito. Hindi ko na makita dito. O naglumabo. O nagduling ako. Yun. Eyes yun. Then F, facial. Parang ito nangiwi. Yan ang pinaka-common. Di ba? Uy, Usually isang side ho. Oo. Isang side. Then A, arms. Ba't di ko na mataas ang kamay ko? S, nagbulol na ako. So parang uminom ka ng alak nga. Bulol na. Bakit pa yung balanse mo? So, T, time to call your doctor. Or yung time na yun, kailangan paging mabilis tayo, kailangan pumunta tayo agad sa hospital. Kasi kung hindi kayo pumunta sa hospital, mas kagrabe ang sakit ninyo. Okay. So, be fast. Yung mga in-explain ni Doc kanina, siguro kung isa lang doon, dapat ka na mag-alala. Pero kung kombinasyon ng mga to, Lalo na. mas lalo nang dapat bilisan mo na tumawag sa doktor. Emergency ho itong mga kaso. Emergency yun. Doc. Within 4 hours ang golden period. Mabilis lang. So, hopefully, nakatira kayo sa lugar kung saan may malapit-lapit na ospital at hindi grabe yung traffic. Yes. Nako, baka abutin ka. Doc, ano po ba yung posibleng mangyari sa tao kung yung stroke niya napabayaan ng matagal? Okay. Siyempre, yun na. Alam mo na. Kung napabayaan ng matagal, mamagang utak, papangit, hihina, worse, hindi ka makahinga, then, ano mo na? Wag naman sana. Siyempre, ayaw nating mapahamak yung mga kababayan natin dito. Pero dapat talaga alam natin yung mga sintomas na ganyan para alam mo kung pwede mo pang tiisin or talagang emergency case na yan, itatakbo mo na sa ospital yung kamag-anak mo or magpapatakbo ka na sa ospital. Buhay yun. Importante buhay. Yes, sir. Ngayon, Doc, kung naitakbo po sa ospital, malaki po ba yung chance na masagip yung buhay ng tao kahit na stroke siya? Yes, sir. Ngayon, dahil sa advancement ng technology, lalo na pag mas maaga ka, mas maaga ang chance ng recovery at mas maaga pa nila para hindi kayo mawala. Example, kung nahihirapan ka na huminga, edi itutubo ka agad, di ba? So, may mechanical ventilator maghihinga sa'yo habang namamaga ang utak. Then after that, mababawasan utak, then tatanan ng mechanical ventilator. After that, may pasyente kaming after mechanical ventilator, naglalakad ka. Wow. So, pwede ka ma-stroke or you're saying na full recovery pa rin kung naagapan ho? Yes, pero hindi 100%. Pero yes, sir. So, yun naman pala, hindi naman pala death sentence ang ma-stroke kayo. Usually, Doc, yung mga taong nakakaranas ho ng stroke sa experience nyo, ano po yung mga long-term na effect sa kalusugan nila na dinudulot ng condition na to? Okay. Ang pinaka-devastating kasi, yung stroke kasi, kunyaring nagbarado kayo dito sa kanan, baliktad talaga ang stroke. Pag nagbarado dito, mahina ang kanan. Kung kaliwang tinamaan, kanang mukha, kanang kamay, kanang bahagi ng katawan. Yun, hindi nila matataas ang kamay, yung paa, hindi nila magalaw. Tapos pag-ihi, hindi na control. Paglulunok, hindi nila control. Kaya kami NGT. So, kumbaga, impairment ng mobility ho natin. And sa practice nyo po, maliban sa pagiging medical doctor, physical therapist din po kayo, Doc. Yes, sir. Ano yung mga pinaka-common na tinutulungan nyo ng mga tao with your physical therapy kung may na-impair sa kanila? Ano yung usual na tama nila, kumbaga? Okay. Usually na tama nga nila yung speech. Tapos, may mga iba nga, hindi baka magsalita. Kasi may tinatawag na dominant brain effect at non-dominant side effect. Pag tinaman ng dominant brain ninyo, hindi siya makikipindig. Ganun. O parang nga sa Chinese, hindi ka maintindihan. Tapos, hindi rin sila makapagsalita.
ang tawag dyan, aphasia. Pero yung utak nila okay. Kaya nga may sikreto kami mamaya, tuturuan namin kung paano mag-usap sa mga pasyente may stroke na hindi ka maintindihan. Tapos yung pagsaswallowing, hindi siya makapag-swallow, yun. Therapy namin yun. Paghihina. Dahil mahina siya, itong shoulder, pinag-usapan natin dati, yung frozen shoulder, sakit to, hindi nila mataas. Pati yung kamay, hindi nila magalaw. Masakit, hindi mo na masarado. Sakit, sobrang iiyak sila sa sakit. Shoulder hand syndrome ang tawag natin doon. Yung paa, di makalakad, papalakarin namin. Tapos yung ihi, minsan hindi makakontrol. Kaya nga yun ang tinutulungan natin pasyente. Nakakatakot naman, Doc. Usually po, mga gaano katagal tinetherapy para kahit paano po makabalik yung mobility nitong tao? Depende. Merong tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ang transient ischemic attack, na-stroke siya. Pumunta siya sa hospital, ibigyan ng gamot. Within what day? Okay na. Wow. Parang walang sakit. At hindi, pag ganun ho, hindi nadadamage yung utak. Wow. Konti lang kasi naagapan ka agad, okay. Then, may tinatawag na RIND, Reversible Ischemic Neurologic Disease. That is 1 week. 1 week. 1 week. Okay na, naglalakad, 1 week. Swerte pa sila. Pero may mga iba, kahit na 5 years na, hindi na talaga kasi ang laki kasi ng tama sa utak, dumugo or laki ng barado, talagang large. Pero, maswerte pa rin sila. Dahil hindi sila namatay. Yun! Buhay sila yun. Oo, yes sir, yes sir. So, ngayong medyo may understanding na tayo ng kung ano ang stroke, ano yung causes natin, and ano yung possible na epekto sa kalusugan ng tao. Ano po ba yung mga na-mention nyo kanina, may lifestyle, di ba? Lifestyle ang napakalaking factor dito. Yes, sir. Ano po ba yung nagpapataas ng risk ng mga tao para ma-stroke? Ano ang daming risk factors ngayon. Pero ngayon, gusto kong gawin yung modifiable saka non-modifiable. Ano yung isipin ng modifiable is mapapalitan mo. Ang non-modifiable... Diba nasa side? Oo. Ang non-modifiable risk factors, hindi mo mapapalitan. Example ng non-modifiable. Age. Siyempre. Father time is undefeated. Yes, sir. Yes, sir. Pag mas patanda ka, siyempre, mas maraming barado na, mas maraming kalawang na sa tubo mo. So, more than 55, yon, ingat-ingat na lang kayo. Madalas nagkaka-stroke. That's number 1. Age. Pangalawa, gender. Kung babae ka, yun, maswerte ka. Bakit? Kasi yung babae, merong estrogen. Yung estrogen, talagang ang ganda nun, tinutulungan niya na maging maganda yung blood vessel. At hindi katulad sa lalaki, yung nababarado yung blood vessels kaagad. Then, another non-modifiable, siyempre kung rin sa pamilya mo may mga stroke na, yun, minsan napapasa. Tapos, kung naring dati, nagka-stroke ka na, yun, mas mataas ang risk factor. So, other than those risk factors, yung mga wala kang choice, edad mo yan, o ethnicity, o gender mo yan, ano yung mga kontrolado natin? Kasi sabi nga nila, di ba, sa buhay, mag-alala ka lang sa makokontrol mo. Ano, yes, yung hindi mo control, huwag ka nang masyadong magpa-stress sa mga yan. Tama. Ano yung mga makokontrol natin na risk factors daw? Puntahan natin yung modifiable risk factor. Ibig sabihin, pwede nating palitan. Ito, number 1, hypertension. High blood. High blood. So, pag may high blood kayo, paano palitan? Gamot. So, yung maintenance. Maintenance mo, yes. Kailan ka dapat na nagko-consider na mag-maintenance? Mga ilang BP dapat daw? Usually, kapag 130 na, hypertension na. Hypertension. 120 nga, ang tawag namin pre-hypertension na I see. Kahit bata-bata pa ho, Doc. Yes, sir. Sige, so BP, number 1. Ano pa po, Doc? Diabetes. Makukontrol natin. Oo. Nasa pagkain ho eh. Yes, sir. Kaso lang, masarap kumain. Sabi nga ng isang tao huwag ka lang kumain ng asukal at mga matatamis, mga carbohydrates. Easier said than done. Tama naman pag hindi ka kumain ng carbohydrates, titataas ang sugar mo. Mas mabagal na ang pagtataas. Ito lang usually sinasabi sa pasyente. Pag kakain ka ng pandesal at kanin, magkanin na lang kayo. Isang pandesal sa isang kanin, pareho lang siya. So ang isang pandesal, di ka mabubusog to. 3 pandesal o 5 pandesal kakainin mo. O di 5 kanin ang kinain ninyo. Oo nga O yung calories di ba? O yun, isa na yun. Then, yung prutas, masama pa na sa diabetes. Anong marerecommend nyo, Doc? Kasi alam ko marami sa atin kumakain ng prutas dahil gusto natin yung vitamin C. Dahil alam natin yung vitamin C nakakalakas ng resistensya. Kung diabetic ho, malamang kailangan nating iwasan yung mga prutas. Ano pong
re-recommend nyo na source natin alternatively ng mga vitamins? Okay, siyempre number one, ang sagot doon is vegetable. Vegetables. So carrots, broccoli, celery, moringa. Oh, mahal yun. Malunggay lang dito. Na, Sobrang ganda doon. Ini-import pa ng Amerika yon. Then, steam ninyo. Kasi siyempre, minsan hindi natin alam kung saan ang galing. Baka may mga parasites or germs, diba? So, steam. Tapos, huwag din yung prito. Then, pagka luto na, blender, inumin mo. Yun na yung breakfast, lunch, and dinner mo. Then, surprisingly, isang prutas pwede. Apple. Apple. Kahit oo. matamis ang apple. Oo. So, wag naman sobrang dami, pero apple maganda sa diabetes. Then, yung kanin lamig. Ang kanin lamig kasi ganito, pag nagluto ka, di ba, lumamig na, i-ref mo. Pagka ref mo, kukunin mo yung kanin, i-steam mo ulit. Yung kanin na yon, pag kinain mo kahit medyo mainit na, di ba? Yung carbohydrates niya, hindi na natutunaw sa katawan. So, mas konti lang tataas ang sugar. Kaning lang. Yun, yan ang tinuturo ko sa mga pasyente. Wow. Okay. Anything else other than diabetes? Okay. Cholesterol. Alam pa na. Cholesterol. Pero mas pangit ang mataas ang sugar kaysa sa cholesterol. Minsan cholesterol nakakatulong pa nga. Kailangan na rin ho ng katawan ng cholesterol. Maganda sa utak natin yun. Maganda sa puso rin ang cholesterol. Hindi naman pangit sobrang cholesterol. Pero siyempre, bawal na yung mga baboy, taba sa pagkain. Ang pinaka-iwasan natin is dinuguan. Dahil ho, yan ang nagpapa heart attack tsaka stroke na mabilis. Kasi pag kinain mo, acted upon by bacteria, yung nagiging super radical sila na pangit sa arteries and veins ng katawan. Dinuguan. Ang dami pa. Obesity. Tataba ka nga naman Yes, kung kinain mo lahat yan. Tapos, alak. Mag-alak ka na lang kaysa sa mag-sigarilyo. Pero yung dalawang yun, ang dami naming pasyente na nagka-alak kasi sabi, mas maganda yung alak nagkaka-stroke. Kasi high blood naman. Nako. Hypertension. Pero yung smoking ang number one na iwasan ninyo. Okay? Then, kulang sa pagtulog. Ngayon, dahil sa age ngayon ng mga call center, at dami namin call center agents na 30, 40 years old, kulang sa tulog. Walang healing ng brain habang natutulog. Tapos sa umaga, naglalakwatsa o nagtatrabaho pa, sobrang sipag, stroke. So, kailangan talaga ng katawan nyo yung healing habang no? Hindi naman ako doktor, pero sa pagbasa ko, sabi nga nila scientifically, yung katawan mo repairs itself during sleep. Mukhang totoo yun. Totoo yun. Then, inactivity, kulang sa exercise. Yun. Kasi pag exercise ka, ma-relax yung mga blood vessels natin, mas mababa ang BP natin. So, yung sinasabi ng mga, kunyari, pag nasa bus ka tsaka jeepney, yung sasabihin ng barkers ninyo, galaw-galaw, baka ma-stroke. May katotohanan pala yun. Oo, tama. Lahat ng mga gano'n half met at half truth talaga yung mga jokes talaga natin. Okay, so exercise, hindi natin pwedeng katamaran talaga. Alam naman natin, ngayong panahon na to, modern times, medyo limitado ang exercise ng tao. Ano ang pinaka-basic form ng exercise na mararecommenda nyo para maiwasan yung mga ganitong sakit? So, latest craze, 10,000. 10,000 steps. Yes. Tapos, marching in place, running in place kung wala. Then, kung nahihirapan ka muna, mag-wall push-ups muna kayo, squats. Ganun kadali. Pwede konting sit-ups lang, kahit na hindi full. Dahan-dahan lang. Pero pag may sakit ka sa puso, syempre, pa-check kayo sa doktor, then dahan-dahan ng pag-i-increase yung intensity ng exercise ninyo. Swimming is the best form of exercise also. Okay. So, napakaraming pwedeng gawin. So, Doc, ngayong alam na natin yung mga kailangan nating iwasan, yung kontrolado natin. Pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang nangyayaring treatment. Kung, God forbid, malasin talaga at na-stroke ang tao. Ang problema kasi dito sa Pilipinas, maraming taong mas takot sa doktor at sa ospital kesa sa sakit. So, Doc, bigyan nyo naman kami ng liwanag kung ano ang nangyayari kung minalas ang tao at napunta sa ER. Okay. Ngayon, kung naramdam mo, humina ang katawan mo, diretso na kayo sa ER. Lalo yung one-sided. Naku, diretso na kayo sa ER. Usually stroke ka. Yan yung be fast. Now, within 4 hours, pag dumating kayo sa emergency room, ang gagawin ng doktor, siyempre tatanungin muna kayo kung ano nangyari. Then, CT scan ang pinaka-importante. Bakit? Ang CT scan, 5 minutes lang, papasok kayo sa isang tubong malaki. Hindi maliit. Malaki yun. Kaya hindi nakakatakot. Malaki yun. Pasok ka, 5 minutes, malalaman natin kung barado ba siya o pumutok. Kasi pag barado siya, normal ang labas. Parang picture. Pinutol ko yung dahon. Pinicture mo. Kulay green pa rin siya, di ba? O so, normal pa rin. Pero yung pumutok, kulay green yan, puting-puti. Alam mo na, dumugo.
Kumalat yung dugo. Oo, dugo na. So, pwedeng maliit pa lang yan, pwedeng malaki na. Pinaka number 1 importante, CT scan. Now, after CT scan, pag dumating, barado. Pagka grabe yung sakit, tapos bata naman, a-assess ng doktor, bisa-bisa nagbibisi ng thrombolysis. Pagkabigay ng gawag, para matunaw ka agad. Yung baraho. Oo. Bisa-bisa, after ilang hours, gumagaling ka agad, nawawala yung barado. Okay? Now, kapag pumutok naman, pag medyo malala, nagbibigay tayo ng mannitol para hindi mamamaga ang utak, para ihi ng pressure, para mawala ang maga sa utak. So, ito yung nangyayari sa ER. So, assuming na, wag naman sana, hindi natuluyan yung tao dun sa ER, usually nako-confine po ba ang tao? Yes, definitely. Punta sa ICU. Then, i-observe nila. Okay, so assuming na swinerte tayo, hindi naman ganun kalala yung stroke natin and na-discharge na tayo sa ospital, anong pwedeng asahan na, if any, na treatment ng tao na ongoing kung outpatient po siya? Okay, ngayon, ito na yung linya namin. Usually, kapag pumunta ka sa emergency room, neurologist ang mag-aalaga sa inyo. Yun ang hahanapin talaga ninyo kaagad. Then after that, marirefer sa amin sa rehab para ma-therapy namin. Now, ito yung kaninang gusto kong sabihin sa inyo tungkol sa speech. Misa-misan, kasi ang dominant brain, tinamaan, hindi makaintindi. So, hindi rin makapagsalita. Ang gagawin natin, magsa-sign language kayo. Dad, matutuwa siya kasi yung mata, pupunta yung mata dito sa likod, sa occipital lobe. Hindi tinamaan yun eh. Ang tinamaan temporal lobe. At temporal lobe, doon ang pag-iintindi. So, minsan 50% na intindihan niya. So, kung nagtatanong ka, kumain ka na ba, sasabihin niya, naligo na ako. Then, picture ng tao na o kumakain, naliligo, tuturo nila. I see. Para makapag-communicate. Ang tawag dyan, communication board. Tapos, kapag yung kapitbahay, yung mga mukha ng kapitbahay, pag tinuro nila, habulin ninyo. Kakausapin niya. Kasi may utang siya sa kanya. Patay tayo dyan. Ngayon, hindi siya makapagsalita. Ang ginagawa namin, pinapakanta namin. Bakit? Kasi ang right side of the brain, which subserves yung melody, tutulungan niya yung left side of the brain to speak. So, hindi siya makapagsalita. Pinapakanta ko muna, Happy birthday to... Talagang sumasabay. Makakapagsalita siya through songs. Ibang klase talaga yung workings ng utak. Yes. Kaya kailangan makuha mo lang yung workings ng utak. Then, after that, yung pagsaswallowing, yun, papractice namin. Kasi pagka nasamid or na-aspirate ang tawag namin doon, magkaka-pneumonia. Upper lung pneumonia. Then, kung nasa loob na kami ng hospital, sinasabi ko sa pasyente, huminga ng malalim. Alam mo ba, paghihinga lang ng malalim, nakakapag-prevent ka ng pneumonia. Kasi ang lungs natin, malaki yan eh, upper, middle, lower lungs. Lahat yan, parang grapes, ang daming grapes. Tapos, nakasarado. Pag huminga ako, bubukas yung upper tsaka middle. Pero yung lower lungs, nakasarado. So, pag hinga malalim, bubukas. kasama. O alam mo ba yung plastic na nakasarado, may tubig, ano yan, mabaho, di ba? O pag binuka mo, nasingaw, edi mawala yung baho. Yung baho, yan ang bacterial proliferation. Pag huminga ka malalim, sumingaw na. Edi mas mababawasan ang sasamag pneumonia. Kaya kapag yung mga matatanda, pag pumunta sa hospital, kailangan sabi ko, huminga ng malalim. Yun ang sinasabi namin sa pasyente. Then, bed sore. Every 2 hours, bed turning ang tawag namin doon. Nagka-bed sore. Masakit ho siguro to. Hindi lang yun. Yun, nakauka. Hanggang hanggang buto, nakikita. Nako? Yes, sir. So, ngayon, may tinatawag nating alternating airbed mattress. Mura lang siya. May machine siya. May mattress na kayo. Papatungin mo lang yung alternating airbed mattress. After 10 minutes, delete yung isang party. Tapos, after 10 minutes, bumabalik. Now, shoulder. Pinakang problema, shoulder. Kasi mahina siya. Ang sakit frozen shoulder, kaya nga palagi yan. 10 times a day. Ini-stress siya, palagi ini-stress namin yan. Tapos, pag mahina, naglalagay kami ng kuryente para ma-facilitate, para maturo namin kung paano mag-exercise. Then, yung kamay talagang ginagano namin. Huwag lang ganun-ganun balang kwenta yan. Yung bola, pwede, pero huwag madalas. Kasi pag madalas ang bola, nagkakaroon ng trigger finger. Nagkakaroon ng kalyo. Then, tuturuan namin maglakad, bicycle, tsaka hindi tayo gagamit ng walker. Quad cane, isang tungkod na may 4 na paa. Mas maganda ho, balanse na. Balanse, yung kaliwang gagamit o kanang gagamit hanggang maglakad. Dok, ito, tanong na layman lang. Na-mention nyo kanina yung dominant brain na pag yun ang tinamaan, mas profound yung effect ng na-stroke. Yes, ang dominant brain ho ba, kung kanang kamay mo ang dominante, ang dominant violet? Ganon ho ba? Okay, ganito. Pag right-handed ka, dominant brain mo left. 99%. Pero pag left-handed ka, dominant brain mo pa rin left. Pero 90% pa rin. So most of the time, it's left. the left. Oo. Pero may 10% chance pag left-handed ka sa kanan.
I see. So ngayon, pag tinamaan ng non-dominant brain, yung judgment naman, yung hindi na alam kung anong gagawin, tapos tatanggal na lang ng baro kasi yung judgment na poor. I see. Iwasan na lang natin ng stroke. Yes. Mahirap bumalik sa normal kung babalik man, no, Doc. Although sabi nyo nga, may mga taong sobrang swerte na within hours or days makakabalik sila. So, given the fact na ang treatment natin, well, hindi na treatment parang management, Doc, no? Yung post-stroke effects and ang treatment. Well, they're there pero hindi lahat siniswerte. Ano po ba ang mga ways para ma-prevent natin ng stroke? Kasi sabi nyo nga even in our previous episodes, prevention is so much better than cure. Ano po bang pwede natin gawin? So, pagkalabas mo ng hospital, may bibigay sa yung prescription pad. Ganun kahaba yan. Mga gamot yun. Inumin ninyo yun. So, may pang high blood, may pang diabetes, may pang cholesterol, may pang palabdaw ng dugo, mga triglyceride, etc. Ang dami nun. Tapos mayroon pang vitamin sa utak. Yun, dapat sundin natin yun. Pero minsan-minsan pagka medyo bumababa BP ninyo, kung haring naging 90/60, balik ko yung sa hospital. Kasi ang ginagawa ng mga doktor, tinitimpla yun Hindi lahat pare-pareho Siyempre, bibigyan natin ito lang. Hindi namin alam kung sobrang hiyang sa'yo, bababa. Pag kulang, after 1 month pagbalik mo, dadagdagan namin. Pag bumaba ako, delikado rin to. Delikado. Makakomatose rin sila doon. Nako. Yun. So, pagbalik doon, number 1, yung mga gamot ng doktor, pakinggan ninyo. This is prevention for someone who already had it. Yes. Then number 2, alam mo na, yung mga pagkain natin, yung lifestyle natin. Sa akin, puro gulay tayo. Gulay, tapos magandang tulog. Ngayon, kung may puno kayo, yung puno nasa sahig, yung earth, okay? Yakapin ninyo. Bakit daw? Kasi ang tawag dyan, earthing or grounding ang tawag natin doon. Yung mundo, may electron na giver siya So tayo, meron mga free radicals tayo. Pag yung electron pumasok sa atin, dito may mga static, di ba? Yun, pag pumasok siya sa atin, nagiging parang vitamins sa atin. Healing effect yun. Then, tubig. Huwag na yung beer, huwag na yung matatamis. Yun. Exercise, after 1 month, saka na tayo mag-exercise. Dahan-dahan lang. Kung na-stroke man. Pero kung wala pa, yun. Pwede. Alam mo ba, mas maganda mag-exercise sa stroke sa hapon kaysa sa umaga? Dahil Most strokes happen during the mornings. Our BP and heart rate is very erratic during the mornings. So, umaga, stress lang kayo. Then sa hapon, saka ka na mag-exercise. Kasi malay mo, magkaka-stroke ka na, tinodo mo, matutuluyan tayo. Yun pala. Mahirap pala yun. So, hintayin mo na lang medyo papress ko na ng hapon. No? Yes. Ang evening na exercise, okay lang ho? Okay lang, pero minsan pag evening kasi, hindi makatulog ang pasyente. Parang baka tumaas ang adrenaline or something. No? Then, believe it or not, may libre tayong gamot. Magandang gamot. Which is? Salita ng Diyos. Ang sabi ng Proverbs 4:20-22, ang salita ng Diyos ay gamot sa iyong laman. Well, who can argue with that? Pero akala ko kasi, ang salita ng Diyos para sa spiritual lang. Pero hindi. Totoo do. Hindi. Ito ay gamot sa iyong laman. Pag binasa nyo, gamot sa iyong laman. Kaya nga pala, ang bulag, kinausap ni Jesus, nakakita. Yung lumpo, nakakalakad. Yung patay, nabubuhay dahil sa salita ng Diyos. So, yun. Tandaan natin lahat yun. I mean, iba-iba naman ang tao May mas spiritual sa hindi. Wala naman sigurong masama kung makikinig tayo pa minsan-minsan, hindi ko ba? So, yun. Napakarami pala ng pwedeng maging cause. Tsaka, well, kakakibat ng cause, yung kabaliktaran niya, yung prevention, di ba, Doc? So, eto, tatanong ko lang bago tayo mag-wrap up, na-mention nyo kanina, vegetables ang best na kainin ng tao para maiwasan yung napakaraming sakit, hindi lang yung stroke, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, mukhang dyan lahat, may iwasan kung yan ang kinakain natin. Yes, Coach. Pero kung hindi kasing tibay ng resolve nyo, yung mga ordinaryong tao katulad ko, kung kailangan pa rin namin kumain ng meats, okay, ng non-vegetable, ano po ba yung mga mas safe at ano yung mga mas delikado? Okay, now, isda maganda. Huwag lang tilapia. Dahil yung tilapia kasi, yung meat niya, parang baboy. Tapos hito. Yung dalawang yun. Siyempre, yung mga alimango, shrimps, kinakain yung mga patay. Yung hito rin, kinakain yung mga patay-patay. Kaya nga, ayaw natin. Taka feeds din. Kaya nga, ayaw natin. Pero the rest of the fish, pwede. Alam niyo, Doc, since na-mention nyo kanina yung salita ng Diyos, ang Biblia, grabe rin yung wisdom. Kasi alam ko na sa Biblia na sinasabi niya yung mga gumagapang sa ilalim ng dagat.
Huwag mong kakainin, di ba? Tama. Isipin mo yun, like 2,000 years ago, alam na nila yan. Yes, sir. Kasi, yun nga, sa maniwala ko hindi, kung anong sinabi sa Biblia, yun ang ginagaya ko. So, ang tawag dyan is Hallelujah Diet. I-search mo, kung anong sinasabi doon, yun ang gawin ninyo. Pero siyempre, okay, hindi naman kasalanan. Okay, iba naman hindi naman kasalanan na kumain ka ng baboy, kasalanan, hindi po. Pero, dati kasi, lahat ng mga tao, farmers lahat yun. So, yung baboy, yung mga kambing, pang-alay lang sa Diyos yun. So, hindi kinakain yun. Yung mga split yung hooves. Mga ganun, yes. Parang gano'n. Mas parang baka at saka tupa ang kinakain nila sa Middle East dati. Okay. Yun, super dami nating napag-usapan ngayon tungkol sa stroke. A very broad na topic. It's a longer episode than usual. Pero sa sobrang common kasi niya, I think the more people talk about it, the more people become aware, the greater the chance na ma-prevent natin itong mga ganitong bagay. Kasi, I mean, yeah, si Dr. So, of course, he makes a living out of treating these people, but I'm sure most of your doctors would rather not see you na magkaganyan. So, ingat-ingat po tayo sa lifestyle natin. Doc, thank you so much po. As usual, napakarami nating natutunan about sa health nating mga Pilipino, sa mga dapat at hindi dapat gawin. Again, ito si Glenn, Managing Director ng Medico.ph, together with Dr. Anthony So, Medical Director naman namin, saying stay safe, stay healthy, and kita-kita tayo ulit sa next episodes. Gamutin ang pwedeng gamutin, pero mas magandang i-prevent ang pwedeng i-prevent. Bye-bye!